Have a blessed morning po sa ating lahat. Ang aking topic for today is God's power. Makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ilang mga katangian. Marami po ito pero tatlo yung napili ko kasi nga 5 minutes lang tayo. Katangian ng Diyos ay omnipotent, omniscient, and omnipresent. The prefix omni means all. The three divine attributes of God characterize Him as all-powerful, all-knowing, and everywhere present. Number 1, omnipotent, means all-powerful, mighty. He is in control of Himself and His creation. Psalms 115:3, our God is in heaven. He does whatever pleases Him. Nothing is too hard for Him. Sa Jeremiah 32:17 yan. Wala pong mahirap sa ating Panginoon. Lahat kaya nang gawin. Amen? Ito po ay maaari natin panghawakan. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Bakit? Sapagkat hindi lamang siya Diyos na mahabagin, Diyos ng katapatan, hindi lang siya Diyos ng kahabagan, hindi lang siya Diyos ng kabutihan, siya din ay makapangyarihang Diyos. He can change our life, our situation. He has complete and total control over everything. His power is universal. It controls everything in the universe. Kunting testimony ko lang po. Hindi po lingid sa iba sa atin dito ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng aking asawa. For 6 years of praying and begging to Jesus for change sa kanyang habit, sa kanyang wrongdoings, God show His power. Binago niya ang asawa ko. Ang paggamit niya ng droga lang ang hiling ko, but baguhin ni Lord, but iba si Lord. Pati ang kanyang pag-iinom, paninigarilyo, ay winala ni Lord. Lahat yun. Package ba kumbaga? Hindi, sana ako. Dahil hindi ako tumigil mangulit sa ating Panginoon through prayers. Of course, ang faith at ang pag-obey sa kalooban ng Lord, ang susi ng lahat. Kaya wag po tayo magsawa, kapatid, na sa ating mga prayer request na hindi pa na tutugon ng ating Panginoon. Stand firm lang. Firm kay Lord. Manatilan lang tayong tapat sa Kanya at in God's perfect time, ibibigay niya yan. Saan ako? Sa number 2, omniscient. He is all-knowing God. Alam niya ang lahat. God power is not a blind power. Everything God does an intelligent purpose, a definite goal. In knowing His own intentions, God knows everything in Himself, in His creation, and throughout history. Sa Psalms 139:4, ako, Diyos, di pa ako umiimik yung aking sasabihin, alam mo na lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Psalms 147:5, si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Taglaan niya karunungan, hindi masusukat. Amen. He knows every detailed happening in earth, even in the future. Indeed, God's omniscience is based on His authority, for He is supreme judge of all things, and He is ultimate standard of what is true or false. Alam ng Diyos lahat, mga kapatid. Alam niya ang iyong kinakaharap na problema. Nakikita niyang lahat. Batid ng Diyos ang iyong pag-iyak. Pag-iyak mo sa gabi. Ang iyong mga worries, alam niya lahat iyan, mga kapatid. Siya laging nakamasid, alam niya ang ating ginagawa, iniisip, masama ito, masama man o hindi, alam niya ang lahat. Sometimes, maaring tinatanong natin sa ating mga sarili kung bakit ang Diyos, alam niya lahat sa ating buhay, bakit hindi siya gumagalaw, kumikilos sa atin, mga kapatid.
Kaya natin narinig ang mga salita ng Diyos upang ipaalala sa atin, sa iyo, sa akin, na ang Diyos ay kumikilos lang sa mga taong binibigyan siya ng pagkakataon na makakilos sa ating mga buhay. Gaya ko noon, kung di ko siya binigyan ng chance na makakilos sa aking buhay, hindi mabago ang aking pananaw. Manatili lang ako sa salitang kung ano ako. Kung ano ang kinagisnan ko, doon ako. Yun po ang lagi ko sinasabi sa aking nanay, sa aking kapatid. Kasi ano po ako Katolik talaga. Pero ang sabi nga sa all-knowing si Lord, may purpose lahat. Intelligent purpose ang ating Panginoon kung bakit ko siya nakilala. Kung bakit niya binigyan ng asawang drug user. Dahil yun pala, dahil gusto kong hanapin yung may Savior pala na pwedeng mag-change ng life natin, our situation. Kaya yun, talaga ang purpose ni Lord. May purpose ang lahat ng bagay sa ating mga buhay. Tandaan natin yan, mga kapatid. Hindi bago ang aking pananaw at manatili ako sa salita. Hindi ko sana maranasan ang kaligtasan. Ang Diyos ay Maginoo. Hindi po tayo pipersahin, hindi niya po tayo hahawakan o kontrolin na makakilos sa ating mga buhay, kundi nais po niyang malayang makakilos sa ating mga buhay. Amen? Sa number 3, Kabutihan ng Diyos ay makikita natin sa lahat ng mabuti kahit sa kanyang pagpapalo. Ito ay kabutihan ng ating Panginoon sa ating mabuhay. It means that He loved us so much kaya tayo pinapalo para maging matuwid tayo sa mata ng ating Panginoon. Amen? At lahat ng kanyang ginawa, everything He is doing and everything He promises to do in the future. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen? How God reveals His goodness in our life. First, through His love. Amen? In John 3:16, for God so loved the world. The world, it means believers or unbelievers. Mahal tayo ng ating Panginoon. Wala siyang pinili. Right? Napakabuti ng ating Panginoon. Hindi lang sa atin na tumanggap, bagkos sa lahat. Amen? The Lord is good to everyone. Wala siyang pinili. Kahit tayo ay likas na makasalanan, His love is massively great. Amen? And eternally unchanging. Hindi ito nagbabago. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Amen? And His love for us can cover multitude of our sin. Amen? How can we respond the goodness of God? Through His love. Sabi nga sa preaching ni Paz kahapon, if matanda natin in Mark 12:29-31, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor as you love yourselves. Kasi mabuti ang ating Panginoon. So gawin din natin yan sa iba. Amen? Second is through His grace. In John 3:16, that He gave His only begotten Son. Binigay. It's unmerited favor sa ating Panginoon that brings blessings and joy. Amen? Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nahayag at nagdadala ito ng kaligtasan sa lahat ng tao. Napakabuti ng ating Panginoon dahil sa lahat ng tao. Amen? Walang pinili. Alam natin na ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Amen? But God knows na we can't do it for our own. Kaya niya kinaloob ang kanyang anak as a ransom for us. Amen? Napakabuti talaga nating Panginoon. Lahat tayo ay makakapag-testify. Kung babalikan ninyo ang inyong mga nakaraang taon, how God delivered you. Napakabuti na ating Panginoon. Each one of us, hindi ko matestify yung sa sarili niyo. And I have also own testimony how good is my God. Amen? Hallelujah. His love and grace was demonstrated 2,000 years ago on the cross for us, dying all of our sins so we could have relationship with the Father. Napakabuti na ating Panginoon. Amen? Hallelujah. At tanging sa biyaya ng ating Panginoon, why we are still alive. Diba? Binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na patuloy niyang baguhin. Hindi tayo makakapagbago sa ating sarili, bagkus ang ating Panginoon. As long as we are willing. Amen? Hallelujah. At
sa biyaya lang, dahil sa biyaya ng ating Panginoon, na bakit may pamilya tayo, may trabaho tayo, we have a good relationship tayong lahat. Dahil yun sa kabutihan ng ating Panginoon, tayo ay pinagkaisa na magpuri sa Kanya, magpasalamat. Diba? He deserves everything. Amen? At sa lahat ng ating pangangailangan, basic needs, hindi yun dahil sa kakayanan natin, dahil yun sa kabutihan natin, Panginoon. It's His grace. Amen? Napakabuti na ating Panginoon. He is kind of everything we need. Alam ng ating Panginoon yan. God's hand is open regardless of our situation. Amen? Hallelujah. If we seek Him with all our heart, andyan ang ating Panginoon. Yan, tandaan natin. He is so good, for it is by grace. We have been saved through our faith sa ating Panginoong Jesus. Amen? How can we respond sa grace ni Lord sa ating buhay, kabutihan niya? By responding to others with grace. Amen? With humility. Pagmamahal sa kapwa, sa ating kapatiran, sa kabila ng kanilang pagkukulang. Amen? Humble ourselves. Sabi nga ni Lord, God opposes the pride but gives grace to the humble. Amen? So we need to be gracious to others. Third, through His mercy. Sabi sa John 3:16, whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Grabe ang mercy ng ating Panginoon. He shows His mercy on us when God sacrificed His Son Jesus on the cross to pay the debt that we cannot pay. Amen? Hindi natin kayang bayaran. Who repent, confess, and forsake sin will obtain mercy from the Lord. Ganun kabuti ang ating Panginoon. So nagmumula din sa ating sarili. Acceptance at ang pagtanggap sa ating Panginoon, pagtalikod sa lahat ng maling pamumuhay. Amen? God will forgive our sins and He is God of many chances. Hindi, God is withholding the punishment na nararapat sa atin. Because of His goodness, His love, grace, and mercy sa ating buhay, sino mang sumampalataya, sabi nga sa John 3:16, sino mang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapapahamak, but have eternal life. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Amen? Indeed, God is full of mercy. He is so rich. He always comes to rescue us in any trouble, any temptation. Amen? Hallelujah. He is the source of our deliverance. Ganun kabuti ang ating Panginoon. He will always show mercy of His people because He is good all the time. Amen? How can we respond with it? We need to be merciful. Show mercy to others so we will also receive mercy from the Lord. Amen? How can we respond in God's goodness? First, we need to obey Him, thanking Him always whatever season in life because He deserves. Trusting Him, worshiping in spirit and in truth, and resting in His goodness, and submitting fully our lives to our Lord. Amen? And in line with our theme, Psalm 89:15, blessed are those who acclaim and walk in the light of the presence of the Lord. Tunay na, mapalad ang nagpapatuloy na dumadaloy sa kalooban ng ating Panginoon dahil patuloy niyang ipaparanas at ipaparanas ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Dahil sa taglay ng kabutihan sa ating buhay, tunay na ipaparanas sa ating Panginoon. And always remember, our God is the same yesterday, today, and tomorrow. And He is good all the time, and all the time, God is good! Amen. Papuri sa ating Panginoon. All glory to be our God. Is about God's love. At ang ibabahagi ko po sa umagang ito is the perfect love of God. So, ano nga bang klase ng pag-ibig mayroon ang ating Panginoon? Mayroon pong apat na klase ng pag-ibig na inilarawan ayon sa Biblia. At ang isa po sa pinakamataas na klase ng pag-ibig sa Biblia ay ang tinatawag natin na agape love. So, agape love ay ito yung unconditional love, Agape describes God's love for us. At ang sabi nga dito sa aking panimula is, unlike human love, which is often fickle and temporary, but God's love is perfect, steadfast, and unchanging. And in His love, we can have strength as we face the challenges of the world, as well as hope for eternity. Amen. So, ang sabi po dito sa number 1, God is love. The love of God is greater than anything we can imagine. He does more than just love us. He is love itself. It is only through His love that we are truly able to love others. Because God loves us,
we have nothing to fear as the creator of the universe. He is sovereign over everything. So dahil po ang kalikasan ng ating Panginoong Diyos ay nagpapakita ng pag-ibig bilang pangunahing katangian niya at siya mismo ay pag-ibig, tayong mga anak ng Diyos ay binigyan din niya ng command na magpakita ng pag-ibig na katulad ng ating Panginoon. Yung maaaring mayroon sa atin dito na sinasabi natin na mga Kristiyano tayo, oo, mananampalataya tayo, pero ang sabi ng ating Panginoon, yun lamang gumagawa ng ang sabi dito, mayroon sa atin na nag-aangking Kristiyano, ngunit ang nagpapakita lamang ng pagmamahal tulad ng ating makalangit na Ama, ang tunay na nagtataglay ng kanyang banal na kalikasan at tunay na ipinanganak muli. So, ibig sabihin, sinabi natin na Kristiyano tayo, pero hindi po sapat iyon. Ang sabi ng ating Panginoon, kailangan nating kumilos, gumawa, ipakita sa pamamagitan ng ating mga kilos na kahit na ang ating mga kapwa minsan ay hindi ka mahal-mahal, pero binigyan tayo, ibinuhos ni Lord sa atin ang pagmamahal niya. Nang sa gayon ay may paramdam din natin sa ating kapwa ang pagmamahal na iyon. At ang isa po sa pinakamataas na halimbawa ng pag-ibig ng Diyos ay dahil ibinuhos niya ang kanyang galit sa kanyang minamahal na anak, na imbis na sa atin niya ibuhos dahil tayo ang makasalanan, ay ibinuhos niya ito sa anak niya bilang kapalit nating mga makasalanan. At ito ay ang ating Panginoong Hesus na ipinadala ng Ama dito sa mundo bilang pinakadakilang regalong ibinigay niya upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang pagpapadala po ng Diyos ng Kanyang anak ay nagbibigay sa bawat Kristiyano, hindi lamang ng pribilehiyo ng kaligtasan, ngunit obligasyon na sundin ang pattern na ito ng sakripisyong pag-ibig. Ang Kristiyanong pag-ibig po ay dapat magsakripisyo sa sarili, tulad ng pag-ibig ng Diyos. Amen. And the other reason why Christian love, because love is the heart of Christians' witness. Nobody can see God, hindi natin nakikita ang ating Panginoon, since His love is invincible. Jesus is no longer in this world to manifest the love of God. And the only demonstration of God's love in this age is the church. Ang sabi sa John chapter 13 verse 35 and 2 Corinthians 5:18 to 20. At habang po tayo ay nabubuhay sa Diyos, ang ating pag-ibig ay nagiging perpekto, kaya hindi tayo dapat natatakot sa araw ng paghuhukom. Ngunit maaari nating harapin ng may kumpiyansa dahil namumuhay tayo tulad ng ating Panginoong Hesus dito sa mundo. So, ang ganoong pag-ibig po ay walang takot sapagkat ang sakdal na pag-ibig ay nagtatanggal ng lahat ng takot. So kung tayo po ay natatakot sa parusa ng ating Panginoon, ito po ay napapakita na hindi po natin lubusang nararanasan ang kanyang sakdal na pag-ibig o hindi po natin talaga totoong kilala ang pag-ibig ng ating Panginoon. At ang sabi po dito, ang pag-ibig ng Diyos ay matatag at hindi nagbabago. Bagamat minsan tayo ay lumalayo sa ating Panginoon o pabago-bago ang salubin natin sa Kanya, patuloy na tayong minamahal. Ang sabi nga sa Isaiah chapter 54 verse 10, Do the mountains fall away and the hills be shaken, my love shall never fall away from you, nor my covenant of peace be shaken, says the Lord who has mercy on you. Amen. Ang sabi po dito, God's love give us assurance and strength. Nothing can separate us from God's love.
And in His love, we have assurance of eternal life. Ang sabi nga sa Romans, no, chapter 8, verse 31 to 32, 35, 37, and 39. I-shortcut ko na lang po. Mahaba kasi. Dahil ang Diyos ay para sa atin, walang kapangyarihan ang sino man o ang kahit na ano man, kabilang na si Satanas at ang lahat ng kanyang hukbo. Ang makakapangibabaw sa mananampalataya. Ang lahat ng ating paghihirap ay nasa ilalim na ng kontrol ng ating Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos ay So, basahin natin sa Efeso chapter 2, verse 8 to 10. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. So, number 1, ito ay kaloob ng Diyos at hindi dahil sa ating lakas, kakayahan, estado sa buhay o sa ating mga achievements, kaya hindi tayo nagmamalaki, bagkus laging makita sa ating ang pagpapakumbaba at pasasalamat. Sa number 2, dapat nating higit na maunawaan ang biyaya ng Diyos at hindi natin dapat na inaabuso sa patuloy na paggawa ng kasalanan. Bagkos, ito yung maging dahilan Para patuloy tayong sumunod sa Panginoon at huwag magpatuloy sa ating mga ginagawang kasalanan. At dahil tinanggap natin ang biyaya ng Diyos, ang pagpapatawad sa ating kasalanan at pagtangkap sa atin, tayo ding mga Kristiyano ay dapat magpatawad din sa mga nagkasala sa atin. Patawarin natin ang lahat ng nagkasala sa atin gaya ng pagpapatawad ni Kristo sa ating mga kasalanan. Papuri sa Diyos. So, sabi nga dito, Sa kasulatan ni Juan 2, chapter 1, verse 3, sumaatin nawa ang biyaya, awa at kapayapaang mula sa Diyos, Ama at kay Jesucristo, Anak ng Ama, sa katotohanan at sa pag-ibig. RG, sinabi na niya. Sige, ang sasabihin ko na lang, hinto muna yung mga preacher natin at ipalit muna natin yung nag-Joshua ngayon. Okay. Ang ibig kong sabihin, ako'y nagagalak at nagpapasalamat sa ating Panginoon kasi nagre-raise up si Lord ng mga magtuturo. No? Tsaka nakikita natin yung kanilang mga stand in faith, how God or who God in their lives by sharing dun sa mga ibinigay nila kanina. At marami pa po nawa yung mga iba din ay ma-challenge. Amen po ba? So magpatuloy tayo. Ang sabi ng ating team, blessed are those who acclaim and walk in the light of the presence of the Lord. Amen po ba? Ang sabi dun sa ibang verses, how happy are the people who worship you with song, who live in the light of your kindness. At ang sabi pa rin, happy are those who hear the joyful call to worship, for they will walk in the light of your presence, Lord. At ang sabi ng sa Tagalog, mapalad ang taong sa iyo ay sumasamba. Sumasamba po ba kayo kay Lord? Amen. At sa pagsamba nila ay inaawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Napakaganda pong team, napakagandang verses. Alam niyo po ba, kung hindi namumuhay sa kaliwanagan ang isang tunay na sumamba sa ating Panginoon, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan, ang kabutihan, ang pag-ibig at biyaya ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Amen. Kaya may benepisyo na malaki ang mga Kristiyano. Naniniwala po kayo? Kaya sabihin mo, Lord, salamat sa iyo
Lord, salamat sa iyo dahil nakilala kita. dahil nakilala kita. Amen. Alam niyo po ba itong verses na ito ay napakaganda? No, makikita natin kung gaano kabiyaya o ka-blessed, no, kasagana ang anak ng Diyos na lumalakad sa liwanag or sa presensya ng ating Panginoon, no? Ang buhay niya ay lumiliwanag, nai-illuminates ba? Yung kagaya ng mga testimony kanina, no, yung lalayo na yung nauna. No, sa una hindi niya napapansin kung bakit siya tinawag at bakit siya nagkaasawa ng ganon. No, iba-iba talaga tayo ng simula ng pagkakatawag, kanya-kanya tayong history. Sige lang, ganun talaga ang mahalaga, no? Nakilala natin ang ating Panginoon sa kaanumang kaparaanan ng buhay nating ito. Amen? Alam niyo po ba yung liwanag mula sa ating Panginoon, no? Yung nasusuri niya at nakikita yung liwanag mula dun sa kaibuturan ng ating mga puso. Naniniwala po ba kayo doon? Sabi kanina, all-knowing. He know everything. Why? Because He is the light. He is the powerful God that we receive in our lives. Amen po ba? And exposes its darkness secret. Alam niya yung mga secret petitions, mga maganda, sabi kanina, at pangit, masama at mabuti. God knows thing. Why? Because of His light. And another one, it reaches the hidden places of our hearts. We may hidden even from ourselves. Amen po ba? Although it may painful to realize that we sin. Di ba? May mga nakalipas tayong kasalanan. Meron pa po bang sa kasalukuyan na itinatago? Dapat wala na kasi naliwanagan na tayo. We are living now or walking now in the light of God sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. No? Although it may painful to realize that we sin, once we repent of it, we can go deeper with God and enjoy His presence. Kaya alam niyo po ba, yung mga umaalis, no, tumatakas sa presensya ng Panginoon. Si Lord kasi nandyan lang lagi yan eh. No, yung liwanag yan, nandyan lang lagi. No, yung kanyang mga salita, liwanag yan. Yung kanyang mga, pananalangin natin yan, mga pangako, liwanag yan. Yan ang nagsisilbing liwanag ng buhay ng isang Kristiyano. Dangan nga lamang ay pinipilit niyang pumunta sa dilim. Amen? At nararanasan natin yan kung gaano ang kaaway ay iaalis ka sa liwanag. Pero ang tunay, sabi kanina, ang tunay na liwanagan at ang tunay na nakatanggap at nakaunawa ng pag-ibig ng ating Panginoon, kailanman ay hindi nalalakad yan sa dilim. No? Siya ay mananatili sa presensya, sa liwanag ng ating Panginoon. God longs for us to desire to be in His presence. Kaya lang, ano po ang ginagawa natin? Amen? Mas maraming presence ang internet kaysa kay Lord. No? Dapat po ay hindi. Dapat mas marami tayong panahon na nasa presensya ng Panginoon, hindi nasa presensya ng internet. Kasi paraan ng kaaway ang interneting, no? O ang mga cellphone natin yan para